Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 4:13 na sa hapon. Gikan sa hulot balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sang bugos nga pwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sang napiktuhan nga sektor, mga dalagpo nga balita diri sa Iloilo. Kag iban nga bahin sang Kabisayan nagkatungdan. Mga balita nga natipon sa sulod sang nagligad nga 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyo PBS News Team. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas. Ini ang Headliners Was adlaw sang Martes, Abril 28, tuig 2026. Ako ang inyong tagbalita, JP Hevas, kagkaroon sa aton mga headlines. Masobra 7,000 nga obra igatanyag sa mga job seekers sa waton nga Dole Labor Day Job Fair sa Mayo 1. Service Contracting Program nagsugod na sa syudad sang Iloilo. 44.7 milyones pesos nga balor sa ilegal nga droga na kumpiska sang ICPO sa first 100 days ni Police Colonel Wilbert Parilla. Random drug testing sa tanan ng empleyado kag job hire sa Iloilo City Hall ginpasangkad pa pinaagi sa bag-o nga executive order. Masobra 58 milyones pesos nga kiniba financial grant ginparagtag sang DA sa 14 ka LGU kag 12 ka asosasyon sa rehiyon. Ang konstruksyon sa Halao River Megadam Project Highline Canal yara na sa 50% ang nakumpleto suno sa NIA. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 4:15 na sa hapon. Kagkaroon sa detalye sa mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Masobra sa 7,000 ka obra igatanyag sa mga job seeker sa hiwaton nga Dole Labor Day Job Fair sa Mayo 1. Ang detalye sa balita sa report ni Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. May masobra 7,000 nga obra ang silang applyan sa mga job seekers sa hiwaton nga 124th Labor Day Job Fair sa Department of Labor and Employment sa Robinson's Place, Iloilo sa Mayo 1. Ginpayag na ni George Ferrares, OIC Chief sa Technical Support and Services Division sa Dole Region 6 nga may 7,321 ka job vacancies kung sa diin 3,811 ka obra ang igatanyag sa 69 ka local employers kag 3,518 vacancies ang igatanyag naman sa 10 ka overseas employers. Para sa lokal nga kumpanya, sarang maka-apply ang job seekers bilang customer service representatives, sales associate, service crew, food handler, financial consultant, delivery rider, loan officer, production crew kag magatanyag man ang Philippine Army sang officer candidate course. Sa overseas jobs, lakay sa ginapangita ang skilled workers, hotel kag medical professionals. May gipamtang man nga one-stop shop ang mga nanungituhay nga ahensya sang gobyerno. Sa mga interesado nga job seekers, kinahanglan lang magpa-pre-register para mahapos ang pagpila. I-accommodate man sa Dole Region 6 ang mga walk-in clients.
Samtang ginpahayag ni Atty. Ferrares nga magluwas sa job fair magarelease man ang doles ang cheque para sa tupad workers kag benepisyaryo sang livelihood programs sa iban nga probinsya. Magabaton sang kabug-usan nga masobra sa 78 million pesos, nga masobra sa 13,000 ka benepisyaryo sang tupad, masobra sa 15 million pesos naman ang mabaton sa masobra sa 600 ka mga benepisyaryo sa idalam sang DOLE Integrated Livelihood Program o DILIP, masobra sa 2 million pesos ang mabaton sa masobra sa 60 ka benepisyaryo sang Adjustment Measures Program, kag masobra sa 1.9 million pesos ang ihatag sa masobra 300 ka benepisyaryo sang Government Internship Program o GIP. Lakip man sa aktibidad ang skills demonstration sa pila ka barista sang TESDA, pagtanyag sang 40 sellers sang ilang mga produkto sa Kadiwa and Livelihood Fair, kag pulo ka sellers sa Buy Local, Buy OFW sales, workers in the informal sector o ways learning session para sa 50 ka mamumugon sa informal sector, learning session para sa repatriated overseas Filipino workers, kag magatanyag man ang DOH ang mobile clinics kung sa diin sarang ma-avail ang libre nga mga serbisyo kapareho sa urinalysis, HIV screening, mental health screening kag general medical consultation. Nahiwatong man ang orientation para sa 75 ka driver sa rota sang Bunta Tala tag back to city proper nga pilot beneficiaries sa tupad tuloy pasada program sang DOLE kaupo ng LTFRB kung sa diin mag-render sang anong ka oras kada adlaw sa sulod sang 20 ka adlaw ang mga driver sa baylo sang sweldo. Right na ang atong the biggest and the grandest job fair of the year. Of course, it is conducted by the Department of Labor and Employment Regional Office 6. We have the Labor Day Job Fair on May 1 sa Robinson's Main here in Iloilo City. And we have currently 79 employers, kat 7,329 ka mga job vacancies. Nabatian ang kabayan sang pahayag ni Atty. Ferrares. Para sa Bagong Pilipinas, Mayan Grace Eranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Service Contracting Program nagsugod na sa Iloilo City. Ang detalye sa balita sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Nagsugod na ang service contracting program sa siyudad sang Iloilo. Makita ng pila ka modernized units nga nagabiyahe sa idalom sang SCP nga programa sang DOTR kag LTFRB. Sara nga makasakay sa modernized units nga naprobahan sang LTFRB, ang mga pasahero sa din silang hatagan sang diskwento sa pamasahe. Sa idalom sa programa, ginpahayag ni LTFRB 6 spokesperson Atty. Maria Josette Abiliar, pagbayaran sang 40 pesos kada kilometro sang gobyerno ang nagapasakop sa programa, kag sila ang obligado naman nga maghatag sang diskwento sa ilang mga pasahero. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Nagsugod na ang service contracting program sa siyudad sang makita ng pila ka modernized units nga nagabiyahe sa idalom sang SCP. Samtang sa ibang pagit na balita, Sara nga makasakay. dugang 3,409 nga tricycle drivers sa Bacolod City ang nagbaton sang fuel subsidy. Yari ang detalye sang balita. Nagbaton sang cash relief assistance ang dugang 3,409 ka tricycle drivers sa Bacolod City. Ang pagparagtag sang ayuda natigayon kasunod sang apila sang pila ka tricycle driver nga wala nadala sa unang nga fuel subsidy distribution. Tuma naman ang pagpasalamat sa mga benepisyaryo sa pag-aproba sang ilang ginsumite nga dokumento. Nabiluan, may 9,617 ka driver ang nagbaton sang bulig pinansyal sa inisyal nga payout sa Bacolod City. Ang cash relief assistance kagin paragtag sang DSWD pagtuman sa direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga buligan ang transport sector sa epekto sang pagsaka presyo sang produktong petrolyo. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naglabot sa 44.7 milyones pesos kabalor sang iligal nga droga ang nakumpiska sang Iloilo City Police Office sa unang isagatos kadlaw ni Police Colonel Wilbert Parilla bilang City Director. Humalin Enero 13 at Abril 22,
6.57 kilos ang shabu kag 17.5 gramos ang marijuana ang nakumpiska sang kapulisan sa 204 ka anti-drug operation. Naaresto naman sang ICPO ang 250 ka drug personality. Nagapanguna sa may pinakamadamong nga naresto ang City Drug Enforcement Unit nga nakaresto sang 50 ka drugista. Sunod kay ICPO Director Police Colonel Wilbert Parilla, ang nalabot sa kapulisan nagapakita lang kung ano kaseryoso ang ICPO nga proteksyonan ang komunidad batok sa malayang epekto sang iligal nga droga. Ginmandoan naman sa opisyal ang kapulisan nga padayon sa pagtrabaho upod ang pumuluyo para mahilway ang syudad sa iligal nga droga. Radyo Pilipinas News. Random drug testing sa tanang empleyado kag job hire sa Iloilo City Hall ginpasanggad pa pinagi sa bago nga executive order. Ang detalye sa balita sa report ni Emero Santiagudo. Radyo Pilipinas Report. Mas ginpasangkad pa sang Iloilo City Government ang pagpatuman sang drug-free workplace policy sa Iloilo City Hall. Matapos ginpirmahan ni Mayor Raiz Satrenias ang Executive Order No. 37 sang Lunes. Ang EO nagamando sang guidelines para sa pagpatuman sang random drug testing sa tanan nga public officials, empleyado kag job hire sa Iloilo City Government. Sa idalom sang EO No. 37, ang Uswag Molecular Laboratory ang mangin responsable sa pagpatigayon sang random drug testing. Agud masiguro nga wala sang partiality o bias ang pagpili sang ipatigayonon sa random drug test ipaagi sa computer kag dapat may witness nga hindi magdubo sa duha ka tawo. Strictly confidential man ang tanan nga resulta sang drug test kag magasunod sa Data Privacy Act. Kung positibo ang resulta sa drug test, ipahibalo ini pinaagi sa sulat sa pinuno sang ila departamento sa nasambit nga empleyado nga amo ang magapahibalo sa empleyado nga positibo siya sa drug test. Mahimo naman nga i-challenge sang empleyado ang confirmatory test sa sulod sang 15 ka adlaw. Kung positibo gihapon ang drug test, kinahanglan niya nga magpaidalom sa confirmatory test sa idalom sang drug dependency examination nga ginahimo sang Department of Health o kon sinuman nga medical practitioner nga accredited sang DOH. Kag kinahanglan niya nga ipaidalom sa treatment kag rehabilitation program. Kung magpositibo siya liwat sa drug dependency examination, kinahanglan niya nga ipaidalom sa mandatory rehabilitation program na hindi magdugo sa period sang 6 ka bulan. Kung matapos niya ang rehabilitation program, kag makakuha sang clearance sa doktor, amo lang ina kag makabalik siya sa iya nga obra. Para sa Bagong Pilipinas, Emerson Segudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Sa ibang pagig nga balita, gin-inaugurahan ang bag-o, moderno kag solar-powered nga Tanza Esperanza People's Center sa Barangay Tanza Esperanza subong Martes. Ginpangunahan ni Iloilo City Lone District Representative Julian Jambaronda, DPWH Iloilo City District Engineering Office OIC Johnny Jose Pura, unang barangay Wilbert Orada kag makatapos sa Barangay Council ang inaugurasyon kag blessing sa bag-o nga pasilidad. Ang 66 milyones pesos nga multi-purpose building nagatanyag sa duha ka adan nga building nga may full-size nga basketball court kag gymnasium nga pwede man gamiton bilang evacuation center bangod mayara ini kusina kag shower room. Ang ground floor naman ang paggamiton para sa mga opisina sa barangay kag mga espasyo para sa economic enterprises. Sunod kay Baronda, hindi na kinahanglan gagamiton ang mga bulutuan sa tiun sang kalamidad bangod may ara ng barangay sa Maligwa kag malapad kay evacuation center. Nagatanyag man ang Tanza Esperanza People's Center sang area para sa economic enterprises nga pagadumalahan sa mga residente sa barangay nga nakatapos sa drug rehabilitation. Nagatuloy ni nga maghatag sang kahigaynoan sa palangabuyan para sa mga individual nga nakatapos sa community-based rehabilitation program. Ilabi pa nga nakilala sanda ang barangay bangod nanging sa illegal drugs. Magluwas dari ang state-of-the-art nga pasilidad. May haraman sa 50 kilowatt solar panel system agud mabuhinan ang carbon footprint sa barangay kag masiguro ang pareho nga supply sa kuryente ilba pasubong nga nagapadayon ang energy emergency. Radyo Pilipinas
Radyo Pilipinas News. Ginatag sang Local Economic Enterprise Office kon LEEO nga hindi first come first serve basis ang hatagay sang pwesto para sa mga bolontero sa ginapatuman nga Market Day sang syudad. Sino kay LEEO Head Maricel Mabakyaw, may ginabasehan sila nga lista sa mga bolontero sa ila pagpwesto sa Market Day sa pag-umpisa pa lang sang pagpatuman sang Market Days. Dugang niya ang una nila nga pwesto sa pag-umpisa sang Market Days ang mangin permanente na agud mangin matalunsay ang pagpatuman sa Market Days. Inang ginatag ni Mabakyaw matapos may nagluntad nga komisyon sa tunga sa mga bolontero sa Central Market sang Lunes bukod sang agaway sang pwesto. Radyo Pilipinas News. Sobra 58 milyones pesos nga kadiwa financial grant ginpanagdag sang DA sa 14 ka LGU kag 12 ka asosasyon sa rehiyon. Ang detalye sa balita sa Sining Report. Radyo Pilipinas Report. Nagpanagtag ang Department of Agriculture kung DA sa nga masobra 58 million pesos nga kadiwa financial grant sa 14 ka lokal nga panguluhan kag 12 ka asosasyon sang mangunguma sa Western Visayas kag Negros Occidental. Nagbaton sa kabugusan nga 43.5 million pesos ang lokal nga panguluhan sang Malay Saklan, Aninii, Bilison, Bugasong, Kulase, Hamtik kag Valderrama Santique, Cuartero, Dao kag Pontevedra sa Capiz, pati na ang Alimudian, Leon, Pototan kag Tubungan sa Iloilo. Ang mga lokal nga panguluhan nagbaton sang 1 million to 5 million pesos nga pondo nga ilagamiton sa pagtukod sa mga kadiwa store, processing center, storage facility kag iban pa nga proyekto. Samtang 14.6 million pesos nga kabugusan nga grant ang ginpamihak-pihak sa 12 ka Farmers Cooperative Association sa Panay kag Negros Occidental. Ang pagpanagtag sa bulig pinansyal nagatuyo nga masiguro nga magapabiling available kag accessible ang pagkaon sa mga high consumer demand areas, partikular na sa mga pigado kag mga low income nga pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Sa ibang pagid nga balita, konstruksyon sa Halao River Megadam Project Highline Canal yara na sa 50% ang nakumpleto suno sa NIA. Ang detalye sa balita sa report ni Ginal Baclay. Radyo Pilipinas Report. Yara na sa 50% ang physical completion sa ginaobrang Highline Canal kabahin sang Halaor Mega Dam Project. Ginpahayag ni Engineer Junel Bores, Regional Manager sa National Irrigation Administration Region 6 sa programa Kapihan sa Bagong Pilipinas sang PIA Region 6. Target ni ginapananaw matapos ang proyekto sa bulan sang Hunyo sa tuig 2027. Sa karon na matamat na ginaobra ang kanal sa bahin sang area sang Kalinog, Lambunaw, Badyangan kag Kaiping nga mga banwa. Sa diin may kalabaon nga 80 kilometros ang sakop sang proyekto. Ginahingalita naman sang NIA ang maayo nga panahon agud mapadasig pa ang konstruksyon sang proyekto kag malambot ang target deadline dugang pa ni Engineer Bores. Sa tiyon nga mangin functional ang Highline Canal, dako mabulig sini agud masuplayan sang bastante nga tubig ang mga talamnan kag mapataas pa ang produksyon sang humay sa Rehiyon 6. Para sa Bagong Pilipinas, Ginal Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Yara na sa 50% ang physical completion sa Sa ibang pagid nga balita, dako ang nabulig sa mga gin-install nga solar water pumps ang National Irrigation Administration agud magbulig hatag sang dugang nga supply sang tubig sa mga mangunguma. Paggamit sang solar water pump sa patubig, plano pa nga pasangkaroon sang NIA Region 6. Nagabalik si Ginal Baclay para sa detalye sang balita. Radyo Pilipinas Report. Ang nabulig sa mga gininstall nga solar water pumps ang National Irrigation Administration agud magbulig hatag sang dugang supply sang tubig sa mga mangunguma. Suno kay NIA 6 Regional Manager Engineer Junel Bores, mas nakit-an gid ang pagkamapuslanon sa proyekto labi na sa ginapangatubang nga krisis sa di nagtimbuok sa presyo sa produktong petrolyo. Sa datos ng NIA 6, yara sa 59 ka mga dugang nga solar powered pumps ang target nga iga-install subong nga tuig sa nagkalain-lain nga lokasyon sa bilog nga rehiyon para makabulig sa mga mangunguma.
Bilang sabat sa pagpangangkat naman sang El Nino, ginainganyo man sang NIA 6 sa mga manguma nga magpatigayon sang crop rotation ukon magpanggas sa mga tanaw nga makabato sa init sang adlaw kang magamit sang solar pump sa patubig. Ginanunsyo man sang NIA nga halin sang Marso, may ginpatigayon nga water cut-off sa mga irigasyon kag natalana ang liwat nga pagsupply sang tubig sa mga irigado nga talamnan sugod sa bulan sang Mayo. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang pagid nga mga balita, outstanding local government sa Iloilo sa patag sa Disaster Risk Reduction and Management naging tagaan sa pagkilala sa Office of the Civil Defense. Ini bilang paghatag sa pagdayaw sa ila dako nga kontribusyon agud mapasangkad pa ang Disaster Risk Reduction Management sa giliwat nga DRRM Regional Assessment Recognition Ceremony subong iya nga Martes. Dinapit sa kiwatan si OCD Administrator Yusek Harold Cabrero sa din iya gintagan igtalupangod ang bago nga 7-point o kuna #prepare agenda kag pagduso sang Magna Carta for Public DRRM Workers para sa proteksyon kag ma-empower ang mga frontliner. Sa awarding ceremony nakuha sa probinsya sa Iloilo ang Gold Award samtang ang syudad nakuha ang ika-4 nga sunod-sunod nga Gold Award. Samtang 31 ka munisipyo kag syudad sa probinsya nakabaton man sang pagkilala bangod sang ila kontribusyon agud maproteksyonan ang mga komunidad pinagi sa mga DRRM program nga ila ginapatuman. Nakabaton man sa pagkilala ang pinakabulutuan volunteer group kag response team sa ila aktibo nga suporta sa mga programa sang OCD. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Porma nga ginaliwat sa Philippine Chamber of Commerce and Industry of Boracay ang ila mabaskog pagpamatok sa wala ginapangabay nga Boracay Bridge Project nga gin-award sa Department of Public Works and Highways sa San Miguel Holdings Corporation. Ang pahayag nagapamatuod sa parang nga promesa sa PCCI sa tayuyon nga pag-uswag kag sa malawig nga pag-amlig sa palibot kag komunidad sa Boracay. Magluwas sa PCCI Boracay, ginpamatukan man ini sa pangulan lokal sa Aklan, laki pang provincial board ka mga lokal nga grupo sa komunidad. Ang komunidad sa mga ati, ang mga tumandok sa Boracay, hugot man nga nagpamatok sa pagpatindog sa proyekto. Ginakabig nila nga isa ka pamahog sa cultural identity bilang tumandok nga mga manugbantay sa duta, nagaguba sa prangawian para sa tradisyonal nga mga sakayanon, kag nagatuga sa mga katalagman sa palibot. Nagabulog sila sa lokal nga panguluhan ka makatapos ang komunidad sa panawagan nga untaton ang proyekto. Ang notice of award sa ginaproponer nga tay-tay na petsahan Marso 30 kada release sa publiko ang construction, operation kag maintenance sini. Ang proyekto mayara sang approved total cost nga 7.78 billion pesos na lakip ang financing cost. Sa disenyo sa proyekto, ang tay-tay direkta nga mag-aangot sa mainland sa Malayaklan sa isla sa Boracay agud mapahapos ang logistics, mapayo ang koneksyon sa tubig, kuryente kag makahatag sang direkta nga lagyan para sa mga salakyan. Ang pag-aprobahan nagpadayon sa piyak sang formal nga pagpamatok sa Aklan Provincial Government. Gauna na nga nag-reject sa proposal bangod sa environmental kag socio-economic concern. Ang Boracay Bridge Project nagapabiling nga isa sa ginahampalan nga proposal sa infrastruktura sa Western Visayas nga nagtugas ang debate sa development, access sa turismo kag pag-amlig sa palibot. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naghiwat sa Gugma Medical kag Dental Mission ang Capiz Provincial Office sa barangay Kabugaw kag mga clustered barangay sa Ambilay kag Kabangahan panitan sining karon lang. Naglabot sa 174 ka individual ang nag-avail sang libre nga medical check-up, 78 sang dental services, 43 sang x-ray kag 23 sang electrocardiogram. Yara sa kiwatan sa Capiz Governor Ferdinand Castro kag Provincial Officer Dr. Alex Nolasco. Samtang magahiwat man ang gobyerno provinsyal sa 68 Gugma Medical kag Dental Mission sa palaabuton nga Abril 30 humalin las 6:30 sa aga tubtob alas 10 sa aga sa Barangay Santa Fe sa Pilar, Capiz. Ang Gugma Medical kag Dental Mission isa ka medical outreach program nga nagatuyo nga ipalapit ang mga serbisyo sa kinalawas sa mga Capisnon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Structure nga gamiton sa cooling station gikan sa recycled material kag magagamit sang solar power. Ang detalye sa balita sa report ni Emero Santiagudo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
Ginahandaan na sang Iloilo City Government ang pagtukod sa cooling station sa pila ka area sa syudad. Kinukonfirma ni Engineer Neil Ravena, head sang General Services Office kag Energy Conservation Officer sa Iloilo City Government na may nakita na sila nga structure na gamiton sa pagtukod sa cooling stations. Magagamit sila sang recycled materials gikan sa repair hubs ng GSO. Magluwas diri magagamit man sila sang solar power agud magserbi ng kuryente sa pagpahamtang sang cooling units ni aircon o kon electric fan kag water dispenser sa sulod sang cooling stations para sa luyag nga mag-inom sang tubig. May kapasidad ang kada cooling station na 20 ka tawo kag magbukas sa publiko malin alas 10 sa aga tubtob alas 4 sa hapon. Suno kay Ravena, ipahamtang nila ang cooling station sa 3 ka inisyal na lugar. Sa area sang Diversion Road, sa ibalom sang Halandani Bridge sa General Luna kag sa Plaza Letagay nga ginakabig naka-record sang mataas na heat index. Plano man nila nga i-expand ini sa mga transport terminals. Magluwas nga makapabugnaw sa sulod, pahamtangan man ang cooling station sa mga personnel gikan sa CSWD kag City Health Office nga magadumala sa logbook kag maga-check sang blood pressure. Target na maumpisahan ang pagpahamtang sang cooling station sa bunga semana bilang sabat sa nagataas nga heat index sa syudad. From 40 to 41 degrees. Ang ining mga areas nagalapon sa 45 to 46 degrees Celsius. So, amo na ang Diversion Road nga Shell Monitoring Station. So, we have Plaza Letagay. This one. And another one is in General Luna sa may Halandani Bridge Campe. So, those are identified areas. But we could always expand it to terminal, no? Terminal of provincial jeeps, no? Kaya kabalaan natin yung kaysa dragin ang mga elderly kag mga PWDs nga dapat may harapan na polling station sa mga mga areas. Ang kabayan sa pagpahayag ni Engineer Neil Ravena para sa Bagong Pilipinas, Emerson Sugudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. LGU Tubungan maga sa ulog sang ila ika-25 nga Tubong Festival subong nga simana. Ang detalye sang balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Magahiwat sa ika-25 nga Tubong Festival ang Municipal Government sang Tubungan subong nga simana. Kadungan sini ang selebrasyon sa ika-88 nga tuig nga emancipation o kung pagtukod sang Tubungan bilang separado nga banwa halin sa gimbal. Sa interview sa Radyo Pilipinas Iloilo kay Tubungan Mayor Roquito Tacsagon, tulo kon tani kadlaw ang selebrasyon karong nga tuig apang bangod sang krisis sa Middle East. Gin pakamaayo nila nga payguon sa 3 kadlaw ang mga aktibidad karong nga tuig. Ang selebrasyon buksan sa Abril 29 kag magarawig tubtob sa Mayo 1. Lakip sa mga balantayan sa unang adlaw ang 3rd Serbisyong Tubong Caravan of Government Service, Job Fair kag serbisyo legal sa kabanwahanan, Tubong Agrikultura Exhibit and Food Kiosk kag Search for Miss Tubong 2026. Sa Webes, balantayan ang 15th adlaw sang mangunguma, 4th Tubong Pets Day kag 4th Tubong Awards. Samtang balantayan sa Mayo 1 paghiwat sang Thanksgiving Mass, Tubong Sipal, Tubong Mamumugon, Tubong Dance Drama Competition, Tubong Negosyo Awards kag Padayaw 2026. Dugang pa sang alkalde, madamo siyang kadalaganan na angkon siyang banwa bangod sa pagbiniligay sa mga pumuluyo. Sa idalom sang iya termino, naangkon siyang tubungan ng Seal of Good Local Governance, Excellence in Local Governance ug Excel Awards, kag ang Gawad Parangal halin sa National Task Force to Local Communist Armed Conflicts ug NTF-ELCAC kasunod sang ila madinalag-on nga kampanya kontra insurhensya. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kag sa katapusan nga balita, Alcohol Games 2026 official na nga nagbukas sa Pasig City. Ang detalye sa balita sa report ni Marian Grace Araneta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
Opisyal na nga nagbukas ang Association of Local Colleges of Region 6 and 18 o kon Alcor Games 2026 sa siyudad San Pasig sa Lunes, Abril 27. Isa ka foot parade ug opening program nga ginhiwa sa Pasig City nga gintambungan sang siyam ka participating colleges, ang Bacolod City College, Colegio de la Castellana, Bacolod City College, Altabas College, Balete Community College, Batan Integrated College of Technology, Iloilo City Community College, Malay College kag host school nga Pasig City College. Gintayag ni Pasig City Mayor Stephen Palmares nga ang kahiwatan isa ka pamaagi sa pagpakita sang abilidad sa mga estudyante gikan sa locally funded colleges. Yara sa kahiwatan sang Alcor 2026 Overall Chairperson Dr. Janice Palmares, CHED Region 18 Regional Director Dr. Raul Alvarez Jr., Dr. Roxanne Edro Lozano, Chief Education Supervisor na nagrepresenta kay CHED Region 6 Regional Director Dr. Raul Muyong, Batan Aklan Mayor Michael Ramos, kag mga college presidents kag opisyal sang syudad. Samtang sa iya naman mensahe, ginatagang pagtamo ni CHED Region 18 Regional Director Alvarez na ang pagpaindis-indis sa Alcor Games 2026 isa ka importante nga punto sa bugal para sa tagsa ka estudyante. May hiwaton nga sporting events ug cultural competition sa Alcor Games 2026 nga magalawig tubtob Abril 20. To all of you, the opportunity to go to places, to play and to know people in sports, be it in other competitions, is something nga kinanglan nimo i-cherish sa kabuhi ninyo. Nabatian ang kabahisang pahayag ni R.D. Alvarez. Para sa Bagong Pilipinas, Mandris Areñata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ang oras sa Radyo Pilipinas alas 4:43 sa hapon. Nag-amuyad to ang mga balita na tipon kaginbantayan sa Radyo Pilipinas News Team. Para sa headliners buwas sa mga adlaw sa Martes, Abril 28, 2026. Sa ngalan sa akon mga katuwang teknikal, Engineer Roy Louie Kaipang sa studio, kag Mr. Vermora Ventura sa transmitter. Ako naman ang inyo nang inalaga, JP Hervas. Madamong kasalamat sa inyong pagpamati. Mayong hapon, Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.